Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patricia, may plano dito kay Meredith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Napanghihinaan na nga ng loob itong si Nanay Chato dahil sa nakikita niyang nangyayari dito kay Lilet. Pumasok na din sa isip nga nitong si Nanay Chato na magpalit na ng counsel dahil hindi na niya alam kung makakaya pa ba ni Lilet na maipanalo ang kaso niya sa korte. Dahil sa nakikita nga niya itong si Lilet na wala sa focus at mukhang napanghihinaan na din ng loob na manalo sa korte. Samantala, galit naman si Patricia dahil nagsinungaling daw sa kanya itong si Meredith. Pumasok si Patricia sa ICU para kausapin ang asawa niyang si Ramir. Kahit nga comatose itong si Ramir, ay nagawa pa rin ni Patricia na pagalitan si Ramir. Buong akala kasi nitong si Patricia ay aagawin sa kanya ang asawa niyang si Ramir. Kaya galit na galit siya at maging si Ramir ay pinapagalitan niya. Ang kapal daw ng muka ng babae ni Ramir para magpunta pa at bisitahin nga itong si Ramir sa ospital. At isa pa nga daw ay nagsisinungaling pa ito sa kanya. Kaya naman galit na galit at hindi malaman ni Patricia ang gagawin niya. Kaya sa galit niya, sinabi niya dito na hindi ako papayag na maagaw ka sa amin. Hindi ako papayag na maagaw ka niya sa akin, sa amin ng anak mo. Sisiguraduhin ko ako ang kasama mo at kaharap mo kung sakaling magising ka na at hindi ako papayag na maagaw ka niya sa akin. Alam kong kaya siya nagbalik para magkasama kayong ulit. Yun ba ang gusto mo? Gusto mo ba na magkabalikan kayong dalawa? Pwes, hindi ako papayag. Sa amin ka lang ng anak mo. Tila nahihibang na nga itong si Patricia at kung ano-ano na nga ang iniisip nito. Napaparanoid na siya na baka agawin sa kanya si Ramir. Kahit ang totoo nga ay walang balak itong si Meredith na agawin sa kanya itong si Ramir. At nagpunta nga lang daw talaga itong si Meredith para sa gusto niyang linawin at para makasiguro kung ano ang gustong malaman o sabihin nitong si Ramir sa kanya. Samantala, dahil nga hindi na pinapupunta at pinapalapit ni Patricia si Lilet sa ospital, ay nanghingi na nga lang siya ng tulong sa nurse para i-update siya sa mga nangyayari dito kay Ramir. Mabuti na nga lang at mabait at pumayag ito sa gusto niya. Kaya naman nakapag-focus ng kaunti itong si Lilet sa kasong hawak niya. Nagpunta siya sa kulungan para kausapin si Nanay Chato. Nagpunta si Lilet sa kulungan kasama si Bonnie para kausapin nga itong si Nanay Chato sa gustong mangyari ni Lilet. Sinabi na nga ni Lilet kay Nanay Chato, "Naisip ko lang po, Nanay Chato, maigi po na tumistigo si Langgay kasi siya po ang eyewitness sa aksidente." Tila hindi naman sang-ayon itong si Nanay Chato sa gustong mangyari nitong si Lilet. Diretsa niyang sinabi kay Lilet na hindi ako papayag na tumistigo si Langgay. Ayoko siyang idamay sa kaso na kinakaharap ko. Ayoko siyang ma-involve dito dahil iba ang isip ni Langgay. Ayokong pati siya ay mamroblema sa kinakaharap ko, lalo pa nga at buntis si Langgay. Tila nadismaya naman si Bonnie at Lilet sa desisyon nitong si Nanay Chato na hindi pagpayag na gawing witness ang anak niyang si Langgay dahil si Langgay na lang sana ang kaisa-isahang pag-asa sana nila para manalo sa kinakaharap nitong kaso. Malakas na sana ang laban nila sa korte kung napapayag sana nila si Nanay Chato na tumistigo si Langgay sa korte. Samantala, nakipagkita naman si Patricia dito kay Meredith para linawin ang lahat. Naaalala kasi nitong si Patricia ang sinabi sa kanya ni Ka Lorena na ingatan ng asawa niya
dahil baka agawin ito ni Meredith. Nagpanggap itong si Patricia na kukonsulta siya bilang attorney nga nitong si Meredith. Dumating naman si Meredith sa usapan nila ni Patricia. Nagtataka si Meredith kung bakit siya ang naisipan ni Patricia na pagtanungan tungkol sa mga bagay na gusto nitong linawin. Samantala nga daw nung huli nilang pagkikita ay tinawag siya nitong kabit. Nagpahaging nga si Patricia kay Meredith. Hinuhuli niya si Meredith kung aamin ito sa kanya tungkol sa naging relasyon nila nitong si Ramir. At kung aamin nga itong si Meredith na may nabuo sila sa pagmamahalan nila o sa one night stand nilang dalawa ni Ramir. Dahil sa kagustuhang malaman ni Patricia ang lahat, nagkwento si Patricia tungkol sa pagsasama nilang dalawa ni Ramir. Sinabi niya dito kay Meredith na attorney, in our marriage, he cheated on me. What if naanakan niya pala ang babae niya? Tapos hindi niya lang pala sinabi sa akin, yung babae niyang homewrecker. Ano kaya ang pwede kong ikaso sa babae? Tila kinakabahan na nga itong si Meredith sa mga pinagsasasabi nitong si Patricia. At napaghahalataan niya na alam na ni Patricia na may naging anak sila nitong si Ramir. Hinahalata din ni Patricia na hindi na komportable si Meredith sa lahat ng mga sinasabi niya dito. Lahat ng patama niya dito kay Meredith. Samantala, oras na ulit ng paglilitis. Isinalang na si Nanay Chato sa korte para siya naman ang tanungin tungkol sa lahat ng nangyari nung araw na yun. Pinanindigan ni Nanay Chato na aksidente talaga ang nangyari at hindi niya ito sinasadya. Nagawa niya nga lang daw yun dahil sinasaktan ang anak niyang si Langgay. Sinabi ni Nanay Chato sa korte na wala siyang karapatan na saktan ang anak ko. Kaya naman biglang sumagot si Lilet, lalo pat hindi naman pala talaga totoo ang kasal nila, na niloko lang ni Carding si Langgay para sa pera. Tila wala na nga sa ayos ang mga dinugtong na salaysay nitong si Lilet sa korte, kaya kumontra agad si Eira. Objection, Your Honor. Relevance and prejudice. This has nothing to do with our case, which is murder, Your Honor. Kaya naman pumabor ang judge kay Eira. Kinausap ng judge si Lilet. Attorney Matias, focus on your case. Kaya naman dismayado na nga at nawawalan na ng pag-asa si Nanay Chato sa ginawang pagtatanggol sa kanya ni Lilet dahil halatang halata daw na hindi na siya kaya nitong ipagtanggol sa korte. Samantala, pagkatapos ng hearing, pinuntahan na ni Bonnie si Nanay Chato. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Nanay Chato. Nasabihan si Bonnie na gusto na niyang humanap ng ibang counsel na hawak sa kaso niya dahil hindi na siya kayang ipagtanggol ni Lilet. Pinakausapan ni Bonnie si Nanay Chato na bigyan pa si Lilet ng isa pang pagkakataon. Sa kabilang banda, dahil sa nalaman ni Bonnie na gusto na ni Nanay Chato na humanap ng iba pang counsel, ay sinabi niya ito kay Lilet. Gulat na gulat naman si Lilet sa gustong mangyari ni Nanay Chato dahil hindi niya akalain na mawawalan ng tiwala sa kanya si Nanay Chato. Itutuloy pa kaya ni Nanay Chato na pagkatiwalaan si Lilet na humawak ng kaso niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.